Atix, etong sinasabi ni Erwin Tulfo. Bakit nasaan yung Ligarda, yung pangalan ni Ligarda, nasaan yung Bilyar sa script? Aray ko! Diba? Kasama yung mga pangalan nila para bakit biglang nagbago? Bakit biglang nawala? Tapos sisisihin nyo ang Malacanang nakikialam. Kayo nga eh. Sabi ni Sir Tony, baka Japanese. Baliktad, doon sila sa likod nagsisimula magbasa papunta sa harap. Eh, hindi naman siguro tayo tanga. May problema man ako sa mata. Mga kababayan, nakikita ko naman po na Pilipino naman si Alan Peter Cayetano. Aray ko! Diba? Hindi naman siya Hapon. At hindi naman Hapon yung binabasa nila doon sa affidavit ng 18 Marites or 18 Maleta Boys. Aray ko! Diba? Oh. Paano nga nawawala, mga kababayan? Kasi dito sa pahayag po ni Alan, na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. So, actually, ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. okay, di ba sabi niya, ngayon ko lang nakita yung affidavit. Aray ko! Oy, papaalala ko lang, Alan Peter Cayetano, napakasinungaling mo talaga. 'Di ba? Kung babalikan natin mga kababayan, yung nagwawala si Senator Erwin Tulfo, sinabihan niya po na ad hominem itong si Marcoleta, mga ka-GPnatics, nagsalita si Alan Peter Cayetano. Anong sabi niya? Kapag natuloy yung Blue Ribbon hearing, mapapangalanan ka rin. Aray ko! Anong ibig sabihin nun? Mga kababayan, ibig sabihin, alam niya na nandun yung pangalan ni Senator Erwin. Ibig sabihin, alam niya o nabasa niya na yung nilalaman ng affidavit. Imposible naman na alam mo na nandun si Senator Erwin, mga kababayan, na mababanggit siya pag natuloy yung Blue Ribbon hearing tapos hindi mo alam na nandun yung pangalan ni Senator Loren at ni Senator Mark Villar. Aray ko! Di ba? Oh. But that's the problem with the Tulfo. Mhm. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Di sana humarap siya kanina. Mhm. Di ba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit eh. Hindi daw niya nabasa yung unang affidavit. Aray ko! Sir Tony, nandiyan ka pa ba? Hapon ba to? Tingnan nyo nga yung mukha bang hapon to? Yung affidavit ng 18 Maleta Boys. Aray ko! Nakasulat ba sa Hapones? Bakit baliktad, mga kababayan? Yung affidavit, yung pangalan ni Senator Erwin, pangalan ni Tito Soto, pangalan ni Ping Lacson, nasa ulian eh. Page 15 ata si Loren at page 16 si Mark Villar. Paano nauna pa, mga kababayan, yung nasa likod? 'Di ba? Hindi ko talaga, pag ABS-CBN guys, di ko na masyadong pinapakita. Bakit kanyo? Putik na to, lagi akong kinaka-copyright eh. Aray ko! Lagi akong kinaka-copyright yan. Buang yan eh. Kaya pag ABS-CBN, hindi ko na pinapakita yung video. Maganda nga yun, pagka ganun, kasi matitest yung credibility. Di ba? Pero si Erwin... Paano matitest yung credibility? Hindi nga yun natin sa Lunes, sabi ni Boy Bingot. Groups naman namin yan. Oh. May mga nagbanggit din doon na minabanggit sa majority at hindi niya tinatanong. Meron din doon, nabanggit sa majority nila. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Hindi naman talaga credible. Aray ko! Hindi na tinatanong ni Erwin Tulfo yon kasi mga kababayan, unang-una, si Erwin Tulfo, mga ka-GPnatics, hindi naman siya pwede magsalita in behalf of tawag dito, in behalf of Tito Soto, in behalf of Ping Lacson. 'Di ba? Mga kababayan, ang pwede mag-depend lang dan yung mga sarili nila. Sila ang nakakaalam eh. Pero maliwanag na hinahanap nila bakit yung pangalan ni Ligarda, pangalan ni Villar, ba't hindi niya nababanggit? Sabi mo, hindi mo nakita. Yung witness na yon ay ginagamit kila Joel Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan nyo ng gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice
o Bakit bingot ang tawag kay kay Mike Defensor? Aray ko. Si si Pebbles po nagpangalan nun, pero parang meron siyang dito. Si Mike Defensor, parang meron siyang surgery, mga kababayan. Parang pinanganak siya na hindi ko alam kung anong tawag doon. Kasi yung hipag ko dati, may ganun din pero pinatahi. Parang ganun yun kay kay Mike Defensor. kaya ginagamit Oo. para hindi mabuo yung tunay na majority. Okay, last follow-up. Paano po sa Lunes? Kasi nagbanggit na po si Senator Erwin. Alam nyo guys, ganito yan, kung bakit ko pinapansin, bakit ko sinasabi na dapat yung affidavit ng mga resource person, even the resource person itself, mga kababayan, it should be bet. 'Di ba? Kailangan ma-verify muna, kailangan ma-fact check nyo, tawag dito, ma-verify nyo yung pagkatao nila kung ito ba ay nagsasabi ng totoo, ito ba ay kasinungalingan. So, ang unang-una mong gagawin dyan, syempre babasahin mo po yung buo na affidavit nila. 'Di ba? Buo, hindi ka dapat may palalagpasin. Otherwise, liability mo 'yon. 'Di ba? Hindi naman patas, mga kababayan, na selective ka lang, titingnan mo lang yun nandoon sa ilalim na alam mo na hindi mo kakampi. Ganun ang nangyayari dito eh. 'Di ba? Bilang isa po na nagkakandak ng investigasyon in aid of legislation, it should be read. 'Di ba? Everything. Dapat basahin lahat, dapat banggitin lahat. Hindi pwedeng tatalon ka dahil skip mo na 'to, kakampi namin 'yan eh. 'Di ba, Sir Nelson? Walang ganun dapat, mga kababayan. At dito, dapat kayo po ay impartial. 'Di ba? Dapat hindi po kayo partisan dito. So, kung kayo po ay nagtatanong, puro clarificatory question, hindi leading question ang gagawin nyo. Unlike nung ginagawa ni Marcoleta, mga kababayan, siya pa nagtuturo sa script eh. Sabi niya hindi raw niya nabasa, parang mas marunong pa siya doon sa 18 Maleta Boys. Maging itong si Attorney Levy Baligod. Ikaw ba yung may sariling experience? Bakit ikaw ang sumasagot instead of them? Aray ko. Oh. Di ba, Ma'am Margie? We also Oh. Blue Ribbon hearing on Monday. Ano pong gagawin po ng grupo po? I will assert, di ba, the powers of the Senate President. Having said that, have any one of you known me in my ilan years na ba ako in government? 8 plus 34 years in government. Have I ever Oo, 34 years ka na sa government, ano ka pa rin, greedy ka pa rin sa power. Aray ko. Visit ka. stopped anyone who wants to talk? Uh-huh. Siguro kung may time limit. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. It's not, mga kababayan, it's not Aray official. ko. Dahil hindi raw siya chairman ng Blue Ribbon. Kayo nga yun tatanga-tanga to. Wala kayong Senate Secretariat, wala kayong stenographer. Aray ko. Tapos wala kayong mga staff. Tapos sasabihin nyo, hindi pa kayo ni-live telecast ng Senate. Hindi rin sa'yo nakipag-usap nung binitbit itong si Curly Discaya nung inaresto. So, paano mo nasabi na ikaw ang legitimate? Aray ko. Di ba? Buang. Di ba? Ang Oo. tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Ayaw nila ba't ba ayaw nila mag-hearing today? Di ba? Kaya nga sila nag-ganyan kahapon. Okay, next. Next question, Hannah T. from Villarreal. Sira ulo talaga tong si Alan eh. No? Aray ko. Sarap siguro talaga makita nito, mga kababayan, pag siya ay pinatulan ni Erwin Tulfo. Di ba? Matatapos ang kaligayahan, matatapos ang yabang nitong siraulong to pag nagkataon. Anyway, mga ka-GPnatics, isang mapagpalang gabi po muli sa inyong lahat. Ito po, dito na po natatapos ang ating live streaming. Thank you sa lahat po ng mga nakasama natin dyan, sa lahat po na nag-like, mga kababayan. Okay na yan, naka 900 tayo ng like at naka-maximum tayo at least 1.5 ata, mga kababayan. Okay, meron naman siya kahit papano kung ito-total ko yung like natin. Sana madagdagan pa, no? Sir Danny Taling, puso mo, Sir GP.
Kalma lang. Aray ko. Kalmado lang naman, 'di ba? O minsan napapa-visit ka, ganun lang 'yun, mga kababayan, mga ka-GP. Hindi natin maiwasan 'yun, pero hindi naman ako yung talagang malutong na magmura, 'di ba? Hindi natin nakasanayan 'yan eh. GP, kung tunay na makadiyos, sana huwag idamay yung nasusulat sa Biblia. Alam nyo, sabi nila, mga kababayan, 'di ba? Ang laging gumagamit sa salita ng Diyos, yan yung mga mapag-imbabaw. Yan yung mapagbalat kayo, mga kababayan. 'Di ba? Na nagkukunwaring maputing tupa, yun pala mga ka-GPnatics ay mga demonyo ang nasa loob. Aray ko. Ma'am Baby Ruth, bye-bye. Thank you so much sa inyong lahat, Babsan, LD Channel, Ate Cholang, Edgar Tumbok, Sir Wilfredo Lazar, hello! Kamusta na, sir? Dolores Magpantay, Arman Raquinho, shoutout din mga kababayan, Georgette Reyes, Princess Paris, Baby Agaid, Margie Barcibal, Joshua Muli, Nelson Karingal, Gonzalo Berano, Ricardo Lau, at syempre Jason Rivera, Kawamura Dayanara, Myla Villarin, Emilia Agustin, Jean Mine, Nelin Luzano, shoutout din kay Donabel Tinay, Asian Channel, sino pa? Rising Star, Ram Palma, Jason Rivera, Maria Palisok, Benjamin Prado, Wenny Halos, Elvis Samera, Gonzalo Berano, shoutout din mga kababayan kay Silvia Coronel, Arman Raquinho, Lilian Robrera, Irene Santiago, at sa lahat po ng mga silent viewers, Prudencio Montero, hello po sa inyong lahat mga kababayan. At kita-kita po muli sa mga next live streaming, Ophel Yapes, Merlita Pitogo, Irene Santiago, Francis Banta, Ray Ann, Dolor Garcia, Mary Ichikawa, Gonzalo Berano. Okay? Nabati ko naman na siguro lahat. Angel Cruz, hello. Mark Lester Pascual, Dong ng Ceresa Force, at kay Ma'am LB Sumera. Bye-bye guys. Thank you. Lito Braga, bye-bye. Tita Josephine, User, Corazon Doyoga,